Kasama nga yung mga angka ni Madam. Dito na nga sila tumambay sa rooftop ng mansyon para sabay-sabay kumain ng midnight snacks. Tamang kwentuhan, tawanan, syempre kainan. Hala, nag-burn out dito kila Madam. Eto nga, nagsindi siya ng kandila para lumiwanag naman tong mansyon niya. Pag ganito na walang kuryente, tutunganga ka na lang talaga. Pero naisip-isip ni Madam, eto nga ang rooftop ay maliwanag dahil nga may solar lights dito. Kaya sinabi ko kagad sa mga angkan ko, nalinisan nga yung sahig ng rooftop. Etong uncle ko, alisto talaga sa pagmap. Dito na nga lang kami sa rooftop magtatambay. Kasi sobrang dilim nga sa loob ng mansyon. Pag madilim pa naman, nag-fiesta yung mga multo sa mansyon ni Madam. Hindi lang basta-basta magtatambay sila Madam dito sa rooftop ng mansyon. Syempre, nakakagutom din yun. Kaya merong hinandang mga snacks si Madam dito. Klase-klaseng snacks na tong ni-ready ni Madam. Meron nga ditong pabilog na hotdog. May flat na fishball din. Tapos itong bilog na fishball. Hindi nga mawawala itong mga panulak. Hinanda din ni Madam yung mga paborito ng pamangkin niya. Ito nga ang french fries. Wow! Abay, may lutong siumay na din dito. Wow! Kumpletong-kumpleto na tong midnight snack nila Madam. Inuna ngang ipakain ni Madam itong marshmallow sa mga pamangkin niya. Paano kasi ang kukulit? Abay, nagsitakbuhan ba naman dito sa rooftop? Pagkain lang naman yung solusyon para magbehave na tong mga pamangkin niya. Kaya nung pagkaubos ng marshmallow, kulitan na naman ulit. Umakyat na nga lahat yung mga angka ni Madam dito sa rooftop. Kahit si tatay na masakit yung tuhod, umakyat talaga dito. Dahil nga brand out, eto nga yung ginamit naming lutuan. Ang problema lang namin, mahangin dito sa rooftop. Diskarte na lang sa paglagay nitong karton. Buti na lang talaga, effective tong discarding ginawa namin. Sisimula na nga namin sa pagprito. Dinamihan na namin yung mantika kasi madami-dami din yung piprituhin. Sabay-sabay na nga namin tong pinirito. Ewan ko na lang kung hindi ito maluto sa dami ng mantika. Dahil walang kuryente, syempre wala ding internet. Kaya itong mga pinsan ko, nagsiakyata na dito sa rooftop. Yung siomay, luto na din naman, kaya una na naming nilantakan. Nakakagutom kaya yung walang ginagawa. Sinabi ko nga sa mga angkan ko, hinay-hinay lang sa pagkain kasi madami-dami pa silang kakainin. Hindi pwedeng mabusog sila kagad. Abay, madami-dami ditong hinandang snacks ni Madam. Etong mga angkan ko, hindi talaga tinantanan yung siomay. Nakita nyo naman, salo-salo na kami dito. Sa dami nga ng mga angkan ni Madam, sa sahig na nagsikain. Hindi din nagpapahuli itong mga pamangkin ko, oh. Sabi ko nga sa inyo, hindi yan tatantanan hanggat di yan nauubos. Habang itong pangalawang imumukbang namin, piniprito pa. Sakto din tong niluluto pa kasi maya-maya gutom na naman ulit. Abay, luto na tong piniritong bilog na hotdog pero walang katapusan sa pagprito to. Sinabi ko nga sa inyo, madami-dami tong hinandang midnight snack ni Madam. Hindi din nakatiis si Madam, oh. Nilantakan niya na kagad kahit mainit-init pa. Tignan nyo naman, bagong prito pa yan. Hanggang sa hindi na namalaya na binagsakan na kami ng ring light dito. Hindi na kasi nakayanan ng solar kaya to the rescue na tong ring light. Pero yun nga, dahil sa lakas nga ng hangin, natutumba na lang to bigla tong ring light namin. Kaya eto, tinalian na para hindi makawala. Dahil may luto na din naman sa mga piniprito namin. Sinimula ng minukbang ng mga angkan ko. Habang si Madam, sisimulan pa lang niya sa pagprito nitong french fries na requested ng mga pamangkin niya. Abay, umikot ba naman ang 360 tong ginamit na kawali ni Madam? Bahala na, basta maluto lang tong french fries. Dito nga sa rooftop nila Madam, puno ng kwentuhan, tapos tawanan. Syempre, hindi mawawala itong kainan. Mas okay din palang mag-burn out paminsan-minsan, no? Kasi nagagawa nila Madam yung ganitong banding. Yung pahinga muna sa pagbabad sa cellphone. Dito na magsisimula sa masayang pagkukwentuhan. Minsan nakakalimutan na natin yung mga ganitong banding sa pamilya natin. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, gawin nyo din to paminsan-minsan. Gayahin nyo itong si Madam. Tamang prito na lang ba nitong french fries? Kanina pa to inaabangan ng mga pamangkin niya. Pinirito na nga namin yung mga dapat prituhin para magmukbang na lang pagkatapos ba. Eto na nga at nailuto na lahat. Wow! Sabay-sabay na nga naming nilantakan to. Kanya-kanya na sa pagpulot kung ano yung kakainin. Dito lang talaga kami magaling sa kainan talaga. Sa pagkain nagkakasundo yung mga angkan ni Madam. Pati din tong alagang dinosaur ni Madam andito na din sa rooftop. Akala nyo hanggang dun lang yung kainan? Meron pang balot na imumukbang yan. Sabi ko sa inyo, kinumpleto na ni Madam eh. Ewan ko na lang kung hindi pa kayo maglalaway nito. Pero parang klase-klase na tong kinain nila Madam dito sa rooftop ha. Patibayan na lang ng tiyan to. Midnight snack lang to pero parang kasama na yung pang-umagahan nito. Kanina pa nga nila sinasabi na busog na daw sila pero walang tigil pa din sa pagkain. Kanina pa nagmumukbang pero hindi maubos-ubos. Kaya napatulala na lang kami bigla dahil nga sa kabusugan. Habang nagkakwentuhan nga kami dito, hindi namin namalaya na nagsitulugan na pala tong mga to. Sino ba namang hindi makakatulog sa lamig ng hangin dito sa rooftop? Tapos busog pa. Mukhang nag-enjoy nga yung midnight snack nila Madam dito sa rooftop. Buti na lang talaga nag-burn out.
Umabot na pala tayo ng 3 million followers. Kaya eto, naglitsyon tong madam nyo. Happy 3 million followers! Wow! Maaga pa lang, naghanap na si madam ng lilitsunin. Pag ganitong umabot na ng 3 million yung followers niya, lumalabas talaga yung kayabangan ni madam. Pagkabili niya ng baboy na lilitsunin, dinala niya kaagad dito sa bundok. Sinimula na kaagad nilang imasakir tong baboy. Hindi talaga kayang tignan ni madam yung mga ganyang bagay, kaya nagmuni-muni na lang siya dito sa tabi. Ready na nga itong pinakulong tubig para iligo dito sa baboy. Dadaan muna sa ganitong proseso bago mo matikman ang malutong na balat ng lechon. Hinanda na din ng mga angkan ko itong mga ricados na ipapalaman. Ang daming naitulong ni madam sa panaginip niya. Ganyan siguro kapag umabot na ng 3 million yung followers niya, patulog-tulog na lang. Ang angka na lang ni madam yung bahala sa lilitsunin. Pwede naman sa mansion to gagawin. Pero pinili talaga ni madam na dito sa bundok maglitsyon. Abay, anli pang gatong dito, hindi mahihilaw yung litsyon. Naku, bugbog sarado talaga tong baboy na to. Pagkatapos operahan, tinuhog pa talaga sa puwetan. Sanay tayong kumain ng litsyon, pero pagkahirap-hirap pa lang tuhugin yung puwet nito. Ang dami nang nangyari, si madam tulog pa din. Kumain na siguro yan ng litsyon sa panaginip niya. Hindi naman sasarap yung lilitsunin mo kung walang ipapasok na mga ricados. Buti na lang madaming lemongrass na tanim si Papa dito para bumango naman tong lilitsunin namin. Pero parang hindi nakiayon yung panahon sa celebration na ito. Ang init-init kanina pero ngayon umulan. Grabe ang dinanas ng baboy na ito bago lilitsunin. Madaming ang panggatong pero inulan naman, hilaw pa din yung kinalabasan. Dito sa kubo, ito yung pinagbisihan nila. Kamuting kahoy at kamuting balago ang ipapartner namin sa lechon. Sinimula na ding menekos-mekos itong nakuhang mga lamang loob. Pagkatapos pakuluan, hiniwa lang nila ng ganyan kaliliit. Gagawin nga nila itong dinuguan. Pero bawing lang talaga yung panlaban para sumarap. Yung pinsan ko, yung nagmekos-mekos nitong dinuguan, binuhusan ng isang plangganang tubig. Isang kulo lang, luto na kaagad. Wow! Naluto na yung laman loob ng lechon. Pero yung lechon mismo, hindi pa. Ngayon lang kasi dumating yung in-order naming trapal. Kung kailan huminto na yung ulan. Dito pa umeksena tong madam nyo. Pagkagising, nag-survey kaagad siya. Akala kasi niya pagkagising, kainan na. Pagtingin ni madam sa lechon, putlang-putla pa. Hindi pa nga luto, nilalangaw na. Ewan ko kung maluluto pa ba to kasi naulanan yung mga panggatong kanina. Naku, hindi apo yung malakas, kundi yung usok. Nagsiakyata na nga yung ibang mga angkan ni madam. Talagang dinamay pa talaga itong batang ito. Tuwang-tuwa, akala mo naman talaga makakain na ng lechon. Eto si tatay, kahit masakit yung tuhod, umakyat talaga dito sa bundok. Iba talaga kapag lechon na yung pinag-uusapan. Ngayon lang talaga yan porsigido na umakyat dito. Ilang aya na namin yan, ayaw talagang sumama sa amin. Buti na lang talaga naglechon si madam. Dahil nagutom na nga kami sa kakahintay ng lechon, minukbang na lang namin itong dinuguan. Ang isang kalderong kamote lulutuin pa lang. Habang itong lechon pinapaikot-ikot na. Mahuli talaga tong maluto tong lechon kaysa sa kamote. Wow! Yung isang kalderong kamote umabot pa talaga ng isang balde. Eto namang balanghoy at saging na hilaw yung lulutuin. Habang itong nililitsyon umuusok na. Konting kembot na lang, maluluto na tong taga-ikot ng lechon. Bida-bida na naman tong madam nyo. Para kunwari, siya talaga yung naglechon. Kukumpletuhin na namin itong hinanda namin. Gumawa na din kami ng dessert. Pagkabongga naman tong celebration ni madam, oy. May lechon na nga, may dessert pa. Dumating na din yung in-order ni madam na 2 sakong coke. Ewan ko na lang kung may mabulunan pa ba nito. Naku, kumpleto na yung partner ng lechon. Pwedeng-pwede nang imukbang tong kamunting kahoy at saging. Wow! Sakto talaga tong pananghalian namin kasi 2:00 na ng hapon. Pwede na ding panghapunan tong lechon na to. Mga 3 ikot pa daw bago hahanguin. Maluto lang yung balat ng lechon, yun lang yung importante. Dito na nga namin mumukbangin itong lechon sa labas ng kubo. Kaya nilabas na din namin yung mga niluto namin. Nilagay na nga lahat dito sa lamesang, ewan ko kung kanino to. Di bali na lang, importante makakain na kami. Dahil sa lechon ni madam, nagsiakyatan lahat yung mga angkan niya dito sa bundok. Ewan ko na lang kung may maiiwan pa ba sa lechon na ito. Naku, nakalimutan ko, pasintabi nga pala dyan sa mga kapatid kong Muslim. Eto kasing si madam, kain na talaga oh. Yung balat kaagad yung unang tinira. Hindi lugi si madam sa kainang ito. Ang lugi talaga dito si tatay kasi may high blood. Kanina matatawag mo pang lechon pero ngayon parang hindi na. Pero salamat talaga sa inyo mga kapilingon kasi 3 million na tayo.